Magandang araw sa lahat ng listeners. Nais kong ibahagi ang istorya ng aking buhay sa inyong programa para kapulutan ng aral ng inyong mga listeners. Ang pantasya kong si Andrea. Si Aling Andrea ay suki namin sa aming tindahan. Ang asawa niyang si Mang Luis ay nagtatrabaho sa Saudi Arabia at taunan lang ko umuwi. Naninirahan sila sa isang apartment na malapit lang sa aming bahay. 3 taon na silang umuupa doon. Meron din silang anak na 5 years old na si Chichay. Sa tingin ko ay wala pang 30 years old si Aling Andrea. Sila lang mag-ina ang magkasama sa inuupahan nilang apartment. Palabiro si Aling Andrea at pati ako ay madalas niyang biruin kapag ako ay nakatao sa tindahan. "Joel, pabili nga ng safeguard." Minsan siyang bumili sa amin. "Sandali lang ho," sabi ko naman. "Biglang laki ka, no? Noong kalilipat pa lang namin ay hindi ka ganyang kalaki." "Ilang taon ka na ba?" Sunod-sunod yung tanong. 15 na ho ako sa June," sagot ko naman. "Tuli ka na ba?" Parang nakakalokong tanong niya. "Grade 6 pa lang ho ako. Tuli na ako." Buong pagmamayabang kong sinagot sa kanya. At kinuha ang safeguard sa aking kamay. Sinadya ko namang himasin ang kanyang palad. "Ikaw ha, pilyo ka na." Sabay talikod para umuwi. Ang totoo ay gandang-ganda ako kay Aling Andrea. Palibasa maputi siya. Marami ang nagsasabing pag maputi ang isang tao ay kalahati na ng ganda yon. Pero si Aling Andrea ay maganda talaga. Matangos ang kanyang ilong, may pagkatsinita, mapuputi at pantay na pantay ang puti ng ngipin niya. Mapupulang labi at sa katawan naman ay mapapahanga ka. Kahit may isang anak na siya, kay ganda ng hubog ng kanyang katawan. Mukhang malulusog ang kanyang mga monay at pati ang hita niya ay napakakinis. Lagi kasi siyang naka-shorts. Ika nga, binti pa lang, ulam na. Tuwing ako ay maliligo ay lagi ko yung pinagpapantasyahan sa banyo. Magmula nang ako ay matuli, ay laging naninigas ang aking junjun na parang bakal. Marahil ito ang sinasabi nilang nasa pagbibinata na stage na ako. Na laging tumitigas ang aking junjun. Pagkaalis ko pa lang ng aking t-shirt, shorts kasama na ang panloob, ay laging matigas na ang aking junjun. Hindi pa gaano makapal ang aking buhok sa junjun, na 1 taon pa lang ang nakakalipas magmula nang ito'y tumubo. Tatapat ako sa dutya at pagbasa na ang aking katawan at sasabunin ko ang aking mga buhok na nakapaligid kay Junjun. Diretso sa paghaplos-haplos sa aking matigas na Junjun. Pipikit ako at marerehistro sa aking utak si Aling Andrea. Unti-unti ko siyang tinatanggalan ng damit sa aking isipan, habang panay ang aking haplos sa aking matigas na Junjun. Nahahalikan ko siya sa pangarap at panaginip ko. Parang totoong-totoo na nagaganap. Mapapabilis ang aking pag-ninja moves hanggang sa ako ay bulwakan na ng katas ng gatas at mapapaupo ako sa baldosa ng banyo na nanghihina ang tuhod. Lagi nang marami akong binubulwak na gatas. Magmula nang matuto akong mag-ninja moves. Natuto akong mag-ninja moves sa turo na rin ng aking mga kababata, na siguro ay katulad ko ring mahilig sa pag-iimahe. O baka natural naman na lahat ng lalaking nasa ganitong edad ay mga mapupusok. Minsan pinakiusapan ako ni Aling Andrea na pumasyal sa kanila. Kung pwede ko raw siyang tulungang palitan ang sapatilya ng kanilang gripo kasi lagi na itong tumutulo. Nagpaalam ako kay inay na sasaglit lang kila Aling Andrea after lunch para tulungan ko siya sa pag-aayos ng kanilang gripo. Kung tutuusin ay natuwa pa ako dahil crush ko siya. Mga bandang 1:00 ay lumipat na ako sa kanila. "Aling Andrea, nandito na ho ako."
Narinig ko ang sagot niya. Tuloy ka na. Bukas yan, naliligo lang ako pero patapos na. Pumasok naman ako sa kanilang sala. Alam kong wala si Chichay kasi ay nasa nursery school siya. Inala ko ang aking tingin at nakita ko ngang tumutulo ang gripo nila sa lababo. Nang pupuntahan ko ay siya namang labas ni Aling Andrea mula sa banyo nila. Naka-bathrobe lang siya at may tuwalya sa ulo. Kay ganda talaga ni Aling Andrea, sabi ko sa aking sarili. Itinuro niya sa akin ang lababo at sabi, ayan sana ay pagagawa ko sa iyo. May gamit ho ba si Mang Luis? Kailangan po kasi ng liabe, tubo pati na pangontra. Tsaka ho yung ipapalit na rubber gasket ng teflon. Tanong ko sa kanya, wag mo na nga akong pinupo at bata pa naman ako. 28 pa lang naman ako. At saka Andrea na lang ang itawag mo sa akin. Patuloy pa niya na nakangiti. Yumuko siya para kunin ang toolbox na nakalagay sa loob ng kitchen cabinet. Naku po, at medyo nagpakita ang kanyang mga monay sa kanyang bathroom. Halos pigilin ko ang aking paghinga sa aking mga nakita. Nahawakan ko ng hindi oras ang aking junjun sa loob ng shorts na medyo kumislot. Nang mag-angat ng mukha si Aling Andrea ay nahuli akong nakatingin sa kanyang mga monay. Ikaw ha? Pilyo ka talaga? Pero hindi naman kinipit ang lumabas sa kanyang bathrobe. Paano? Ikaw muna ang bahala dyan at magbibihis lang ako sa kwarto. Sabi niya. Oo, Andrea. Sagot ko naman at naalala ang hiling niya na wag ko na siyang tabihan ng po. Madali ko namang naayos ang tagas ng gripo. Nang lumabas si Andrea ay nakabihis na siya. Sleeveless na kulay puting blusa at naka-shorts na halos kita na ang wetback sa ikli. Kita ko rin wala siyang suot na panloob sa itaas. Kay sarap sigurong hawak-hawakan at sugsugin ang kanyang mga monay at pasas. Nagsisimula na namang magalit ang aking alaga na si Junjun. Sandali ha, maghahanda lang ako ng merienda natin. Sabay na tayong umalis mamayang 4:00. Susunduin ko si Chichay sa eskwelahan. Pakiusap niya. Sige, wala naman akong gagawin. Sagot ko naman. Egg pie at coke ang meriendang hinihanda niya. May girlfriend ka na ba? Tanong niya sa akin. Wala pa pero maraming crush. Sagot ko naman. Tama iyan. Pag-aaral muna ang asikasuhin mo para matuwa sa iyo ang mga magulang mo. Lagi akong napapatingin sa kanyang mga monay at alam kong nakikita iyon ni Andrea. Siya naman ay sumusulyap sa aking junjun at halos hindi ko maitago ang naninigas kong mga alagang junjun sa kanyang mga mata. Madalas ka bang mag-ninja cools? Parang naringgan ko siya. Ha? Na parang hindi ko kayang sagutin ang tanong niya. Huwag ka nang mahiya dahil natural lang yan sa edad mo at mainit ang dugo at laging tigasin ang junjun. Ang Kuya Luis mo nga sabi sa akin ay marunong na siyang mag-ninja cools sa edad na 10. Mahilig ba si Kuya Luis? Tanong ko naman. Naku sobra, nang nandito siya ay halos gabi-gabi kaming nagkukumbatan o nagbabakbakan. Para siyang walang kapaguran, pero gustong gusto ko naman ang sagot niya sa akin. Kaya nga lagi akong malungkot mula nang umalis siya, wala akong mapagkalibangan. Parang nagpapaawang sabi niya. Puro bakbakan ang naging topic namin at hindi yata nawawala ang katigasan ng aking junjun. Nagpaalam ako kung pwedeng gamitin ko ang banyo para umihi at para ayusin ko na rin ang aking matigas at parang bakal na si Junjun. Nakapahalang na kasi siya, kaya't naiipit. Tumayo ako at tinungo ko ang banyo. Hindi ko na sinara ng todo ang banyo. Total ay wala namang ibang tao. Inilabas ko ang tigas na tigas kong junjun na parang bakal para umihi. Pero hindi ako maihi dahil nga sa katigasan ni Junjun. Nagulat ako nang mula sa aking likuran ay may humawak sa aking junjun na matigas na pinadaan ang 2 kamay sa magkabila kong baywang.
Napalingon ako at nakita kong nakangiti sa akin si Andrea. Sabi ko na nga ba? At tinitigasan ka. Tumitigas ang iyong mga alagang Junjun. Wika ni Andrea. Gusto mong pahupain natin yan? Dagdag pa niya. Kaya mo? Parang naghahamong tanong ko. Subukan natin, sabi niya. Pumasok kami sa kwarto. Hindi pa man ay kating-kati na ako. Pinahiga niya ako sa kama. Inalis niya ang aking suot na saplot. Inumpisa niyang idiin ang kanyang labi sa aking labi. Napakainit ng kanyang mga labi. Lumaban ako ng halikan. Na ang aking kamay ay sapu-sapu ang kanyang mga monay na talaga namang napakalambot at ang sarap kapit-kapitan. Lalong nabanat ang aking kobrang si Junjun sa katigasan. Bumaba ng halik niya sa aking katawan na para naman akong nakukuryente habang kinikiliti niya yon. Kumilos ang aking mga kamay at inalis ko rin ang kanyang blusa. Anak ng pating at pagkaganda-ganda ng hupog ng kanyang mga monay. Napahawak ako sa aking Junjun at inumpisang hawak-hawakan at bombahin. Pero inalis ni Andrea ang aking kamay at pinahawak ang kanyang mga monay. Hinawak-hawakan ko ng marahan at para siyang hibang sa kiwal ng kiwal. Bigla siyang sumubsob sa aking tiyan, sabay batak ng aking pang-ibaba, kasama na ang lahat. Hinalik-halikan niya muna ang aking pusod hanggang makarating siya sa pinakamasayang parte, pababa sa aking gubat. Pinaglaruan pa niya ang aking manipis na damuhan habang ang bibig niya ay dumadaos-dos sa kahabaan ng aking Junjun na kobra. Mamamatay na yata ako sa aking nararamdaman. Ngayon pa lang kasi ako nakaranas ng ganito. Hinawakan niya ang aking Junjun at pinadaan-daan ang kanyang dila sa mga ulo nito. Pinasadahan niya ng dila ang butas na daanan ng katas-gatas at ihi. Nagtaas baba ang kanyang bibig sa aking Junjun na hindi nagbabago ang pagkatigas na kasing tigas ng bakal. Pasumandali pa ay hindi ko na napigilang bumulwak ang aking alam nyo na at bumuhos ito sa kanyang bibig at nilunok niya ang lahat. Matapos akong bulwakan ay inalis naman niya ang kanyang shorts at panloob at tumambad sa aking mga paningin ang kanyang napakagandang hiwa. Kay gandang pamasdan at talaga namang makinis at namumula. Palibhasa ay isang anak pa lang ang nagdaan kaya't medyo masikip pa. Siya naman ang pinahiga ko sa higaan at ako naman kako ang bahala sa kanyang kuweba. Nakakapanood ako ng papanoorin sa VHS at siguro naman ay kaya kong gawin ang mga napapanood ko. Sinimulan ko na rin ang bakbakan. Humihimas sa kanyang mga monay. Bumaba ang bibig ko sa kanyang leeg hanggang sa kanyang mga tayong-tayong monay at ang kamay ko naman ay gumala pababa sa kanyang mga taong. Itingil ko roon ang aking mga kamay pero si Andrea na mismo ang nagiya ng kamay ko sa kanyang medyo manipis ding gubat hanggang sa kanyang tahong. Basang-basa na ang kanyang tahong. Ipinasok ko ang panggit ng daliri ko sa kanyang lagusan pero tuloy pa rin ang paghawak-hawak ko sa kanyang mga monay. Tuwing huhugutin ko ang aking daliri sa kanyang tahong ay napapaangat ang katawan niya sa pagsunod. Sa bibig ko ulit siya hinalikan at tumapat ang kanyang tahong sa aking mahabang Junjun na nag-umpisa na namang lalong tumigas at lumaki ang ulo nito. Ikiniskis niya sa kanyang guhit na basang-basa at sa dulas nito ay medyo pumasok na ang ulo ni Junjun ko. Nang tansya ko ay bumalik na ang dati nitong katikasan at unti-unti kong pinasok ang aking Junjun sa kanyang tahong. Ang sarap ng pakiramdam ng aking Junjun sa kanyang kaloob-looban. Hindi ko maipaliwanag ang sarap ng pakiramdam na ito. Tumaas baba ang aking bewang at sumasabay naman si Andrea na siguro'y ninanamnam ng maigi ang nakapasok sa kanya. Matagal-tagal na rin si Kuya sa Saudi kaya alam kong gustong-gusto ni Aling Andrea ang nangyayaring ito.
Habang kinakayod ko siya ay hinahalikan ko pa rin siya sa bibig. Maya-maya pa ay nangisay na siya at naramdaman kong parang hinihigop ng kanyang tahong ang aking Junjun. Ito marahil ang tinatawag na kinakatasan sa babae. Nang maramdaman kong halos nasasakal na ang aking Junjun ay lalo kong binilisan ang alam nyo na, bakbakan sa kanya. At hindi na nagtagal ay sumirit na at bumulwak na ang akin. Pakiramdam ko ay magkasindami ang katas-gatas at inilabas ko kanina at ngayon. Matapos ang mga maiinit na tagpo ng aming bakbakan ay umuwi na ako. May usapan kami ni Aling Andrea na walang makakaalam ng ginawa namin ito. Sikreto naming dalawa ang naganap sa amin. Nangako naman ako at umaasang mauulit pa ang maiinit naming sandali at bakbakan. Mga sumunod na araw ay napapadalaw ako sa bahay nila Andrea at magdadahilan na may ipapaayos lang na bagay sa kanilang tinutuluyan. Pero ang talagang sadya ko ay ang pagkasabik kong makabakbakan ulit si Andrea. Ang mga ganap na ito ay tuloy pa rin namin ginagawa at nagagawa tuwing may pagkakataon. Hanggang dito na lang ang aking ibabahagi istorya ng aking buhay. Hanggang dito na lang muna ang maiinit na tagpo. Sana ay nagustuhan nyo ang aking istorya ng buhay. Maraming salamat. Ito ang aking istorya ng buhay. Hanggang sa muli.